pagiging tarakili. Nasunog ang isang tindahan ng hardware sa bahagi ng Zapote sa Las Piñas City mag-aalas 2 kanina hapon. Gumapang ang apoy sa katabing gusali na may 3 palapag. 5 minuto lang ang lumipas at nadamay na rin ang ikalawa at ikatlong palapag na ginagamit ng isang grupo sa kanilang pagsamba. Dito nahirapan sa pag-apula ang mga bumbero. Pasado las 3:30 ng hapon, naapula na sunog. Kinestyon ng ilang senador ang pagkakatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Git ng kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senadora Amy Marcos. Bahagi ito ng plano para idiin si Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Remulla, hindi niya gagamitin ang kanyang posisyon para targetin ang isang kampo sa politika. Saksi si Salima Refra. Mahalagang papel ng ombudsman base sa 1987 Constitution, Protector of the People o tagapagtanggol ng taong bayan ang tawag dito. Layo nitong labanan ang katiwalian sa gobyerno at kasama sa trabaho nito ang pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal. 7 pangalan ang inirekomenda ng Judicial and Bar Council bilang kapalit ng nagretirong ombudsman na si Samuel Martires. At ang napili ni Pangulong Bongbong Marcos, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. As Ombudsman Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Batid daw ni Remulla ang timing ng kanyang pagkakatalaga bilang bagong ombudsman sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, then let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Bago inanunsyo ang kanyang pagkakatalaga, kinausap daw ng Pangulo si Remulla. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Pero di pa man opisyal na nakakaupo bilang ika-7 ombudsman ng Pilipinas. Question na ito ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos at ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa confirmation hearing kanina ni retired Supreme Court Associate Justice Jose Mendoza bilang miyembro ng JBC, tinanong siya kung bakit isinama si Remulla sa shortlist. Sa ilalim kasi ng JBC rules, hindi maaaring manomina ang isang may kasong kriminal o administratibo. Nagsampa si Senadora Marcos sa ombudsman ng reklamo laban kay Remulla kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ni Mendoza, nakakuha si Remulla ng clearance mula sa ombudsman. Surely you're aware that the pending cases were not merely administrative but in fact criminal. We are aware of that, but he was able to obtain a clearance. Tanong naman ni Senador Rodante Marcoleta, nakonsidera ba ang sworn opposition na sinumite niya at ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte laban kay Remulla? What I heard yesterday was the argument that it refers the complaint refers to the same act previously which was in a complaint previously dismissed by the Ombudsman. The majority took light of the opposition of a senator of this republic, Mr. Justice. That is a fact, Your Honor. Sa huli, pinagpaliban ang confirmation ni Mendoza dahil umano sa kakapusan ng oras. Depensa ng Malacanang, dumaan sa proseso ang nomination ni Remulla bago siya napili ng Pangulo. We have the highest confidence in Secretary Remulla that he will be very impartial in when he assumes this new role as the Ombudsman. Sa panayam naman ng media, sinabi ni Marcos na naniniwalang siyang ang paglalagay kay Remulla sa ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Duterte. Mukhang plantsadong-plantsado na
Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Malacanang. Pagtitiyak naman ni Remulla, It will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. pero alam din ni Remulla na isa sa kanyang hahawakang issue bilang ombudsman ay ang issue ng confidential funds ng BICE. Nauna nang isinumite sa ombudsman ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa paggamit ng confidential funds ng BICE at nagrekomenda ng paghahain ng plunder charges laban sa kanya. Nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuknatin natin, pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Sa napipinto niyang pag-upo bilang ombudsman, inaabangan ang mga ipatutupad na polisiya ni Remulla. Sabi noon ni Remulla na kung magiging ombudsman, handa siyang bigyan ng access ang media sa mga salin ng mga opisyal ng gobyerno, basta't naaayon sa data privacy law. Nais din ni Remulla na makatuwang ang ordinaryong mamamayan sa lifestyle checks sa mga nasa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Tapos na po ang panahon ng habagat at sa mga susunod na linggo ay papasok ng amihan ayon sa Pag-asa. Samantala, mahigit 100 pamilya ang inilikas dahil sa matinding pagbaha sa Sarangani. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Todo kapit ang lalaking ito sa puno ng niyog sa gitna ng rumaragasang baha sa barangay Kablakan sa Maasim, Sarangani. Kalaunan, nasagip siya ng mga otoridad. Isa ang naturang barangay sa mga nakaranas ng matinding pagbaha pasado alas 3 ng hapon kahapon. Kasamang tinangay ng agos ang putik at debris tulad ng mga niyog at piraso ng kahoy. Ang ilang residente napilitang lumusong sa tubig. 5 hanggang 6 na oras stranded ang ilang motorista. Resulta yun ng epekto nitong intertropical convergence zone kung saan nagdudulot ito ng maraming paulan. Sapul na sapul po yung southwestern at southern portion po ng Mindanao area. Sa tala ng Maasim MDRRMO, 6 na barangay ang binaha. Mahigit 100 pamilya ang inilikas. 4 ang sugatan. 3 sa kanila, mga babaeng dumaan sa bubong ng kanilang mga bahay. Isa pang lalaki ang nakuryente. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Nasa gikuha nga gamit ilang panimalay, patandugan niya itong wire, basa siya na itubig, kurintihan siya, may na lang kay naayang isuon. Kanina, inanunsyo ng Pag-asa na nagtapos na ang habagat season. Kasabay nito ang pagtatapos ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, papasok na ang amihan season sa mga susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Samantala, ilang kongresista, DPWH engineer at contractor ang sasampahan ng class suit dahil sa anomalya sa flood control project sa Quezon City. Saksi, si Joseph Moro. Dapat managot! Maghahain ng class suit ng multi-sectoral group na United People Against Corruption o UPAC para manghingi ng danyos na 5 bilyong piso para sa mga biktima ng pagbaha. Balak nilang sampahan ng reklamo ang 4 na kasalukuyan at dating congressman ng Quezon City, DPWH engineers na naka-assign doon at mga kontraktor na nagpatupad ng mga flood control projects sa lungsod. We have to file a class suit wherein meron kami bawat isa ditong sektor na magre-represent yung sektor na yon. Sasali sa pagsasampa ng reklamo si Gerardo, residente ng Roas District kung saan may pagkakataon aniyang umaabot hanggang kisame ng kanilang bahay ang taas ng baha. Yung nervyos na nangyari sa akin, yung
yung hindi ako makapag-maisip ng maayos. Kailangan kong singilin sila. Kasama rin ang mga tsuper. Hindi lamang po kami nawawalan ng kita, malulubog na yung aming mga sasakyan sa baha. Ano ang epekto? Masisira yung aming mga sasakyan. Hindi na kami kumita, magpapagawa pa kami, gagastos. Uunahin ng grupo ang Quezon City dahil kompletoan nila ang datos ng LGU nang imbestigahan nito ang mga flood control projects sa lungsod. Lumabas na umabot sa 17 billion pesos na halaga ng proyekto ang hindi idinaan sa LGU. Marami sa mga ito substandard o ghost project. Imagine pag lumusot yung demandan ko sa Quezon City. Gagayahin sa iba yan. Gagayahin sa iba. Kaya pala, no, na ang tao mismo magdemanda. Tuloy naman ang pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kanina humarap dito si dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar para bigyang linaw ang proseso ng pondo ng DPWH nung siyang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Noong panahon ni Villar na-appoint si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nauugnay ngayon sa mga anomalya sa flood control projects. Si Bernardo ang tinukoy ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na boss umano niyang nag-utos sa kanya na magbigay ng kickback sa ilang mambabatas. Nang tanungin tungkol kay Alcantara, ang sabi ni Villar, We use organic sa Department of Public Works and Highways. Nung panahon ni Villar sa DPWH, maraming nakuhang mga proyekto ang mag-asawang Diskaya. Base sa datos ng DPWH, 37 bilyong piso ang nakuha ng mag-asawa para sa lampas 700 flood control projects. Sir, yung marami ng, sa term nyo yung mga Diskaya na nakuhang projects. Paano yun, sir? Bawal ang media sa loob pero sa mga larawang ibinahagi ng ICI, makikita na numpa sa harap nila si Villar. Pagkatapos ng pagdinig, hindi na humarap si Villar sa media. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary with regard to how he managed the department. Tinanong namin ng ICI kung nabusisi ba ang ugnayan ni Villar kina Bernardo at Alcantara. As far as that fact is concerned, I think it was already divulged during the other hearing. So there was no change with regard to that factual allegation. Inusisa rin daw si Villar tungkol sa sinabi ng Justice Department na infrastructure projects na nakuha ng kanyang pinsang buo sa kanilang baluarte sa Las Piñas na aabot umano sa 18 bilyong piso. He said that if there's any contract, it happened after his term. Dumating din sa pagdinig sina Pacifico Curly at Sara Diskaya pero ayon sa ICI humingi ang dalawa ng karagdagang panahon para kunin ang mga dokumentong hinihingi ng ICI. Muling tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na walang whitewash o pagtatakip na mangyayari kahit hindi sinasa publiko ang mga pagdinig gaya ng pangamba ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines at sa harap ng mga panawagan na gawin itong publiko. There won't be whitewashing. We're here to look up to find the truth. Ito ay kahit wala ring contempt power o kapangyarihang magparusa ang komisyon kung may hindi susunod sa mga utos nito. Indeed, there's no contempt powers, but we will make do with what we have. In fact, we've been doing our mandate. We've been actively investigating despite the lack of that power. Nagpulong naman kanina sina DPWH Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang pumalit kay Magalong bilang Special Advisor ng ICI na si dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Itinurn over ni Magalong kay Azurin ang ilang technical report. Yan ang magpapatunay talaga mga substandard o kaya ghost ang mga project. Magpasalamat din ako kay Mayor Benji. Marami siyang maitutulong pa. Officially, kahit wala na siya sa ICI. Pinag-usapan din nila kung paano mapabibilis ang investigasyon habang sinisigurong mauuwi sa conviction ng mga ihahaing kaso. Sa ngayon, 2 kaso ang inirekomendang isampa sa Ombudsman at 25 pa ang nakapilang kaso. Ikinatuwa naman ni Dizon na naging pahayag ng Anti-Money Laundering Council na sinisilip na rin nila pati offshore accounts ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. 1,600 ba na accounts na ang na-freeze. To be honest, I think unprecedented yan. Ang next step, pagbawi. At yun ang pag-uusapan namin. Kasi kailangan, hindi lang enough yung may makulong, sabi nga ni Pangulo, kailangan
maibalik natin yung pera ng mga kababayan natin. 1,600 ba na accounts na ang na-freeze? To be honest, I think unprecedented yan. Wala pa nangyari na ganyan. Kahit nung Napoli scandal, hindi ganyan kadami ang finraise. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kaugnay naman sa planong class suit laban sa mga sangkot umano sa anomalya sa mga flood control projects sa Quezon City, sinabi ng tanggapan ni Quezon City 5th District Congressman Patrick Michael Vargas na pag-aaralan muna nila ito bago magbigay ng pahayag. Sinusubukan po ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang planong sampahan ng kaso. Nanawagan din po ang Iglesia ni Cristo na buksan sa publiko ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa INC, hindi makakatulong kung palihim nila ang pag-iimbestiga ng komisyon. Posible raw na hindi matanggap ng publiko ang resulta at makatagdag pa ito sa anila'y nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Nanawagan din ang INC sa Senado na huwag nitong itigil ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control project. Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na itutuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. At ang resulta ng investigasyon, ipadadala raw sa ICI at sa Department of Justice. Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Alcala, Cagayan na magtayo ng bagong tulay sa kanilang lugar. Kasunod po ng pagbigay kahapon ng Pigatan Bridge. Ang sa LGU, malaki ang epekto ng pagkasira ng tulay sa pagbiyahe ng mga produkto patungong Northern Cagayan. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Isang araw matapos bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan, nakasampa pa rin doon ang 4 na truck. Ayon kay Mayor Cristina Antonio, 16-wheeler, 18-wheeler at 2 pang mas maliliit na truck ang dumaan noon sa tulay. May mga karga daw itong palay at mais, hindi bababa sa 7 sugatan. Akala raw noon ng isa sa mga driver ng truck, lumindol lang. Dati nang ikong dati natukol. Hindi ko sir, biglang naglindol siya yung lugan mo yan. Tunok ko na, naglindol lang. Hindi ko sir, biglang nagtupak ko yung lugan mo yan, nagbaba. So nga, nagigim na kay Minibela sir. Nagigim na utan na lang yung Minibela, ang kidim ko latang sir. Sabi ng isa pang driver, maghahatid sana siya ng 650 sako ng hinakot na palay para ibenta sa Kawayan City. Kaya apila nila, payagang ilipat sa ibang truck ang mga palay para ibenta at hindi mabulok. Ang 74.7 meters sa tulay ay nag-iisang tulay na kumukonekta mula Tuguegarao papuntang Aparisa, Northern Cagayan. Isa pa naman ito sa mga nagsisilbing daan para madala mga pananim ng magsasaka pa norte. Kaya malaki raw ang epekto ng pagkasira nito. Meron po yung impact doon sa flow ng services, ng goods, ng people, lalo na kasi harvest season ngayon. Nagpatupad na ng rerouting plan ng munisipyo. May malapit na detour para sa light vehicles. Pero para sa heavy vehicles, madaragdagan ng 1.5 oras ang biyahe. Dahil sa insidente, magsasampa ng reklamo ang Cagayan Provincial Government laban sa mga may-ari ng mga truck. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, tigli 50 tonelada ang bigat ng truck, kahit 18 tonelada lang ang kapasidad ng tulay. Pero sabi ni Alcala Mayor Cristina Antonio, hindi dapat sa overloading lang isisi ang nangyari. Madaling sabihin na overloading ang immediate na sanhi. Pero sana tingnan din natin yung broader picture. 45 years old na itong bridge na ito. Sana tingnan din ng DPWH yung edad ng bridge. Sana nakakasabay ang lahat ng infrastruktura tulad ng bridges doon sa pangangailangan ng panahon. Dapat po gumawa ng bago. Hindi lang bago, ngunit yung talagang tutugon na sa pangangailangan ng isang major artery national highway na siyang dinadaanan ng lahat ng sasakyan. Kabilang sa inaalam ng DPWH ay kung kailan huling niretrofit o pinatibay ang tulay na dapat ay regular na ginagawa. Pupunta ako sa Cagayan bukas, trabaho din natin mag-ayos ng mga nasisirang mga tulay. Walang kinalaman sa mga substandard yung bumagsak na tulay. Ito yung problema. Hindi ko pa masasabi yon. So, ina-assess pa lang. May initial feedback pero hindi enough sa akin yung feedback ng district engineer. Kaya nagpadala ako ng mga engineers from the central office. Sa 2026 National Expenditure Program ay may 45 million pesos na budget na nakalaan para sa rehabilitasyon at major repair ng Pigatan Bridge. Pero hindi na ito umabot.
national government po magpopondo nito. Maghahanap po tayo ng pondo either dito sa budget ngayon or sa susunod na taon. Pero kailangan to at the very least may temporary bridge tayo na itayo dyan very soon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tumagi na po ang 2 sa 5 senador mula sa Mayorya na pinagpipili ang pumalit kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Apela ng isa sa kanila, sana magbagong isip ni Senador Lacson. Saksi, si Mav Gonzales. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Sir, final answer na, no? Final answer. Hindi na mapipigilan ang pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Tito Soto. Ayaw talaga. Ayaw na. Finally decision, sir. Oo, parang mas magiging effective siya as a critic. Baka blessing in disguise. 5 majority senators ang pinagpipiliang humawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ang sino rekomendasyon ni Senator Lacson would have a very strong edge over anybody else. Kapito JB, si Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, o si Francis Pangilinan, even si Risa pwede. So, pag-uusapan namin. Nagpatawag na ng caucus o pribadong pulong ng mga senador bukas ng tanghali si Soto para pag-usapan kung sino ang papalit kay Lacson. Ang isa sa mga pinangalanan na si Senador J.V. Ejercito tumanggi na sa pwesto. Alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Sabi ko sana iba nila. Umaasa pa rin sa Ejercito na babawiin ni Lacson ang pagbibitiw. Lalo't nilinaw ni Lacson sa mga senador ng 19th Congress kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing may insertion silang lahat sa 2025 national budget. Sana reconsider ng SNT kasi walang may gusto ngayon sa ngayon eh. Tsaka nagkaliwanagan naman eh. So wala rin mga sama na loob, sir? Wala naman. Tingin ko kami, wala. Sa amin wala. Umaasa rin si Senador Kiko Pangilinan na isa rin sa mga pinagpipiliang humawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi na rin si Senador Raffy Tulfo na isa pang pinagpipiliang pumalit kay Lacson dahil ayaw niyang mawalan ng focus sa tatlo niyang komite na pawang advokasya niya. Ayon kay Minority Senator Jinggoy Estrada, well, there are a lot of qualified, more than qualified senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayetano, who once held the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Meron pa mga kailangan pang imbitahan na talagang malaman natin ang buong katotohanan. Sabi nga ni Senator Lacson, ay inibitan nila yata si Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico at marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang umapir sa susunod na Blue Ribbon Hearing Committee kung meron man. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Naniniwala ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na gusto siyang patahimikin ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada. Sa gitna po yan ang paghahain ni Estrada ng reklamong perjury laban kay Hernandez dahil sa pagsisinungaling umano nito sa mga pagdinig ng Senado at ng Kamara. Saksi, si Oscar Oida. Habitual liar ang paglalarawan ni Senador Jinggoy Estrada kay Bryce Hernandez nang sampahan ni Estrada ng reklamo ang dating DPWH engineer sa Quezon City Prosecutor's Office. 4 counts of perjury ang inihain, kaugnay ng mga aligasyon ni Hernandez laban kay Estrada sa pagdinig sa Kamara at Senado. One is regarding the alleged 30% kickback of Senator Estrada as to the anomalous flood control projects. Second is with regard to Beng Ramos being an alleged staff of Senator Estrada. Third is with respect to the fake issued ID that he used in Okada, Manila and other casinos. And then fourth is with respect to Bryce Hernandez's statement that he was not involved in the anomalous flood control projects. Ayon kay Estrada, nagsisinungaling na umano si Hernandez sa ikalawang pagdinig pa lang ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya we cited him for contempt, kaya nakulong siya. Kaya siguro the next day ay kung ano-ano pinagsasabi niya kasinungalingan at dinawit pa yung aking pangalan. Kumpiyansa si Estrada na maipapanalo nila ang mga reklamo.
Nationwide naman televised itong Blue Ribbon hearing. Makikita naman ng taong bayan na talagang napakasinungaling nitong taong ito. Ayon sa kampo ni Hernandez, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamong perjury. Gayunman, sinabi nilang tila tangka ito para takutin at patahimikin si Hernandez, lalo na't nauna na naghain ang kampo ni Estrada ng hiwalay na defamation at injunction case. Ginagalang daw nila ang karapatan ni Estrada na maghain ng kaso, pero naninindigang ipaglalaban si Hernandez. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Tumanggi sumagot si House Speaker Faustino Boji D. III nang tanungin tungkol sa nais ng minorya sa Kamara na tapyasan ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Hindi nagustuhan ng ilang kongresista ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pagdinig sa budget ng kanyang tanggapan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. On track ang Kamara sa pag-aaproba sa panukalang 2026 national budget bago matapos ang sesyon nito sa October 13, ayon kay House Speaker Faustino D. III. Pero tumanggi siyang sagutin ang mga tanong ukol sa hiling ng minoryang tapyasan ang hinihinging 902 million peso budget para sa Office of the Vice President. Mas mataas yan sa 744 million peso budget nito ngayong 2025. Sir, may calls to slash the budget of the OVP. Speaker, may calls to slash the budget. Sir, okay lang sa inyo bawasan yung OVP budget? Retain yung 2025, sir? Ang gusto ng ML Party List, itira sa panukalang OVP budget ang pasahod sa mga empleyado at ilang piling items sa maintenance and other operating expenses. Pero ang gusto ng Makabayan Bloc, itira lang ang pasahod na tinatayang aabot sa 193 million pesos. Kami po sa minority o ilan sa mga minority, ayun po yung aming stand para hindi naman maapektuhan yung mga for personnel, the salaries and the benefits of the personnel and some operational expenses of the Office of the Vice President. Pambayad lang sa sweldo, lalo na ng mga empleyado ng opisina. MOE ang kalakhan ng budget ng OVP. Kasama dun yung mga pag-travels as well as other programs that it may have. Hindi nagustuhan ng ilang taga-minorya ang hindi pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa plenary deliberations ng panukalang budget ng OVP. Effectively, sa ginawa ng Vice President na naglagay ng mga kondisyon na imposibleng matupad ng Kongreso bago siya lumitaw. Essentially, yun ang mensahe niya sa Kongreso. Hindi siya interesadong ipagtanggol at i-justify ang hinihingi niyang budget sa taong bayan. Nasasanay na nag-i-impose siya ng kanyang kagustuhan. Yun po ang hindi ko nagustuhan. If hindi niya kaya na respetuhin individual members ng House of Representatives, at least man lang, magpakita siya ng respeto sa institusyon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at kanyang opisina ukol sa usapin ng 2026 budget ng OVP. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Lord, please send some help. Mahigit 200 residenteng apektado ng lindol ang pansamantalang nanunuluyan sa ginawang tent city sa Bogos City sa Cebu. Inaayos na rin ang isa pang tent city sa bayan ng Medellin. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nagsimula nang pumunta sa tent city sa Barangay Cogon, Bogos City ang mga biktima ng lindol. Ayon sa camp manager ng tent city, may inisyal na 50 pamilya o 254 individuals na ang nanunuluyan sa pasilidad. Bilin sa kanila, bawal manigarilyo, uminom ng alak at mag-ingay sa gabi. Okay naman. Oo. Komportable naman sa kuan sa mua uno man akong anak. Okay naman kisa sa mong gibali kuanan ba sa gistaran. Kay to kayo niya magbanaw mi. Magbarog mi matog. Kani kay okay man kayo. Makahigda mig tarong. Kaninang umaga nag-inspeksyon sa pasilidad
si DSWD Secretary Rex Gatchalian. They were here ng weekend, nakatayo na and they're building more. So kami, ang DSWD, ang sabi nga namin, food and water, will make sure that we supply that. So this is whole of government at work, but Red Cross really, we have to thank them for doing this. Sa bayan ng Medellin, tinatrabaho na rin ang isa pang tent city. Siniset up na rin ng mga volunteers ang tents dito kung saan tulong-tulong sila dahil sa bigat at laki ng isang tent. Kung ikukumpara sa Bogo Tent City, mas maliit itong sa bayan ng Medellin kung saan naabot sa 64 tents ang kayang ma-accommodate sa lugar na ito. Pinapamadali na rin ang pagtatrabaho para mailipat na ang mga earthquake victims sa lugar. Tiniyak din ni Secretary Gatchalian sa mga lokal na opisyal ang tulong mula sa gobyerno. You will see a steady stream of secretaries flying in and out of Cebu. Kasi ang utos ng ating Pangulo, hindi namin kayo bibitawan, hindi namin kayo iiwanan hanggang sa makatayo ulit ang mga Cebuano. Promise ng Presidente nung nandito siya sa national agency, nagawa talaga nila. First, yung tent city was promised to us. Yung electricity na gawin within 5 days, nagawa na rin. And also your food packs. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sumabog ang isang sasakyan sa Lebanon habang papasok dito ang isang babae. Ayon sa State News Agency ng Lebanon, tinarget ng Israeli airstrike ang sasakyan kung saan nasawi ang babaeng driver at ang kanyang asawa. Sa social media post ng tagapagsalita ng Israeli Army, sinabing napatay sa ginawang pag-atake ang isang miyembro umano ng Air Defense Unit ng grupong Hezbollah. Wala pang pahayag ang naturang grupo kaugnay ng insidente. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa gitna ng pakikisimpatya ng Hezbollah sa mga Palestino sa giyera sa Gaza. Patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro nito, 2,105 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, wala itong epekto sa bansa at mababa rin ang tsansang pumasok sa PAR. Pero posible pa rin ang mga pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow at intertropical convergence zone. At base sa datos ng Metro Weather, sa umaga may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon, Bicol Region at Mimaropa. Sa hapon, posible may pag-ulan na rin sa northern at central Luzon at iba pang bahagi ng Calabarzon. Sa umaga rin, may tsansa ng ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Sorsogon at Davao Region. At pagsapit ng hapon at gabi, halos buong Visayas at Mindanao na ang uulanin. May malalakas hanggang matitinding pag-ulan na posible magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, posible rin makaranas ng pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Aminado ang buong cast ng My Father's Wife na mamimiss nila ang isa't isa. At ngayong linggo, magtatapos na po kasi ang serye. Mabibigat man daw ang mga eksena, magaan naman ang samahan nila at puno ng tawanan sa likod ng kamera. At tila mas naging komportable rin daw sa isa't isa sina Kylie Padilla at Jack Roberto. Ano nga ba ang real score sa pagitan nila? Close lang talaga kami. Sobrang komportable namin sa isa't isa. Ano ba? Ikaw nga sumagot. Uy! Ito na lang. What you see is what you get. It is what it is. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.